Kailangan lusutan ang confidential funds. Kailangan lusutan din yung bribery, yung abot-abot ng puting envelope at meron pong mga witness dyan, mga bossing. Kailangan din pong lusutan yung napanood nating lahat na ang sabi ni Inday Sara Duterte ay no joke, no joke. No joke, no joke. May kinausap na ako para wag tigilan. Hanapin si Bongbong Marcos, Lisa Araneta Marcos, Martin Romualdez. Napapatayin yung tatlo na yun. Yun, no? Tatlo. Sa impeachment pa lang, oh. Tapos hindi pa kasama dyan yung sabi ng Congress, kapag ka hindi na-impeach, kakasuhan namin ng plunder si Inday Sara Duterte. Yun pa. Tapos meron pa. Mismong si Inday Sara Duterte na ho ang nagsalita, mga kababayan, na ang kanyang pangalan ay nandoon din kasama doon sa ICC. Di po ba? Kasama daw yung kanyang pangalan doon sa ICC. Siguro kaya hindi na nakabalik o bumisita si Inday Sara Duterte sa ICC. Dahil baka pagpunta niya doon, tapos magpapaalam na siya, lalabas na siya, sabihin, ay hindi po, dito na po kayo for pasamantala. Kasi po ito yung warrant of arrest, no? Kaya hindi na bumisita. Isa din, si Bato de la Rosa sa nangako na bibisitahin niya si dating Pangulong Duterte. Dati ang sinasabi ni Bato de la Rosa, hindi ko iiwan tong tao na to. Ngayon nung inaaresto si dating Pangulong Duterte doon sa Villamor Air Base, hindi siya lang ang wala. Si Bongo nagpupumilit pumasok. Nagpipilit po si Bongo na dala ng pizza pie ang dating Pangulo. Si Bato de la Rosa tumawag, pagkatapos tumawag 24 oras patay na yung cellphone. Yan ba yung hindi iiwan yung tao? Tapos nangako na dadalawin daw ang Pangulo o ang dating Pangulo sa ICC bago mag-eleksyon at pagkatapos mag-eleksyon. Hanggang ngayon, wala pa din ho. Hindi pa din ho dumadalaw, mga bossing. Baka pag dumalaw daw ho kasi siya, kulong na, mga kababayan. Hindi na makauwi. Kasi nga, sabi ni Inday Sara Duterte, yung pangalan niya mismo, Inday Sara Duterte, nandoon sa ICC. Pero, mas mauuna daw ho, mga kababayan, yung pangalan ni Bato de la Rosa. Ayan. Mas mauuna daw po ang pangalan ni Bato de la Rosa. Base na din po sa sinabi, no, ni dating Senador Trillanes. Mga bossing. First batch, dating Pangulong Duterte. First batch yun, ha? Dating Pangulong Duterte. Nagkatotoo, no? Ang sabi ng mga DDS, naku, si Trillanes ito nagsalita na naman. No, wala namang katotohanan yung mga sinasabi nitong si Trillanes. Di ba, Dayan Asuncion at Arman Raquinho, sabi, kasama daw niya, pamilya niya, nadadalaw. Kailan kaya yun? Baka yung pamilya na lang ang umuwi, Siguro may final hug, Sabi ng mga DDS, etong si Trillanes nagsalita na naman. Miski ho tayo, sinasabihan ng mga DDS na ang yabang mo, Mark Ramos, sabi mo, nandyan na ang ICC. Wala naman, hindi naman dumadating. Hinuli, inaresto yung dating Pangulong Duterte. Ngalngalan yung mga DDS. Ngalngalan yung mga kasulit. Iyakan isang linggo, si Bato de la Rosa, naku, after 2 days kung kayo, mga DDS, umiiyak pa, si Bato de la Rosa, naku, hindi. Naglilitsyon na. With matching beer pa, dalawang mucho na ang naubos. Masaya. Di mo ba? Ngayon, may gustong mangyari si Bato. De la Rosa maglulunsad ng Senate probe. Naku, eto na naman, hearing na naman mga kababayan. May pa-hearing na naman po si Bato de la Rosa, mga bossing.
Bato, yan na naman po ba yung pag-aaksaya ng pera ng bayan? Mahiya naman po kayo, walang napala ang Pilipinas doon sa hearing ninyo na una at pangalawa. Yung una, napahiring ni Bato de la Rosa, para tungkulusan yon, pidayalik. Na ang napatunayan lang, tanging napatunayan ng Pilipinas, kapag daw may butas ng puncher o tintik. Pero po, ano nangyari doon? Meron po ba? Yung ending, ano nangyari sa ending? May napala po ba ang Pilipinas? Wala. Mga kababayan, tinry lang nila na maidawit, no? O na ano yung pangalan ni First Lady Lisa Marcos at ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, walang katorya-torya at walang kakwenta-kwenta. Kukumpara nyo ho sa mga hearing nila Senadora Risa Ontiveros, itong mga pinaggagawa nila Bato de la Rosa, wala pong kakwenta-kwenta. Ngayon, dumayo pa yan ng Davao, ha? Si Bato, kasama si Bungo, kasama si Robin. Dumayo sila sa Davao para mag-hearing ho, mga kababayan, at alam ko doon sa loob ng imperyo ni Kibuloy. Yun po, tiyempo naman, isang araw bago mahuli si Buloyski, mga bossing. Isang araw bago mahuli si Buloyski, nagdali-dali, biglang mga nagsusugod doon sa Davao. Hearing daw, hearing. Hiniring si General Torre, mga kababayan. Ang suspetsa ko at ang basa ko doon sa sitwasyon na yon, siguro may tumawag sa kanila, Bato, Robin, Bungo, naku po, pader na lang ang pagitan ni Torre at ni Kibuloy. Kaya ho sila biglang nagdali-dali doon at biglang nagkaroon ng hearing, mga kababayan. Ano sabi ni Bato? Nick, wala na. No? Wala nang pupuntahan itong investigasyon mo. Wala nang pupuntahan itong paghanap mo. Wala si Buloy dito. Hinto muna kayo tapos balik na lang kayo. Kung sinunod ho ni General Torre, mga kababayan, yung sinabi ni Bato de la Rosa na huminto, 5 minutes, ilalabas si Buloyski. Tapos na. Yun ang yun ang nakita kong dahilan kung bakit nag-hearing sila doon. Para mahinto yung pagsisiyasat. Kumbaga, mawala sa focus yung mga kapulisan para makuha si Buloyski. Kaso hindi nagpatinag. Pagkatapos nung hearing na yon, mga kababayan, in-interview si General Torre. Ano gagawin mo, General Torre? Pagkatapos po ng hearing ninyo, maghuhukay pa din. Di ba? Basang-basa yung mga galawan nitong mga kulaong na ito. After ilang oras, after ilang oras, mga kababayan, dekwat si Kibuloy. Huli si Kibuloy. Wala nang magawa Kung yung hearing na ginawa nila, hindi na umubra, wala na. Pader sa pader na lang Ibig sabihin sa pader, mga kababayan, pag lumingon si Kibuloy sa likod, pader. Walang lulusutan. Pag lumingon sa kaliwa, pader. Wala pa ding lulusutan. Pag sa kanan naman lumingon, wala pa din. Ayan, pinto, nasa harapan niya.